Paano natin dapat harapin ang rejection o pagtanggi ayon sa halimbawa ng ating Panginoon? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umalis doon si Jesus kasama ang kanyang mga alagad at umuwi sa sariling bayan. Pagdating ng araw ng pamamahinga ay nagturo siya sa sinagoga. Maraming tao nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nasabi nila, "Saan niya natutunan ng lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y tinanggihan nila. Dahil dito sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang kahit saan, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng himala roon, maliban sa ilang may sakit na kanyang pinatungan ng kanyang kamay at pinagaling. Namangha siya dahil hindi sila naniwala sa kanya. Nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid at nagturo roon ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Batay sa halimbawa ni Jesus, mayroong 3 prinsipyo na maaari nating matutunan kung paano tayo makitungo sa rejection o pagtanggi. Una, maging matatag at matiyaga. Tulad ni Jesus, dapat tayong manatiling matatag sa ating layunin at misyon kahit na tayo ay tinanggihan. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na sundan ang ating mga layunin ng may determinasyon at pagtitiyaga. Pangalawa, magmalasakit at magpatawad. Pinakita ni Jesus ang malasakit at kapatawaran kahit na siya ay tinanggihan. Kapag tayo ay tinanggihan, dapat nating ipagpatuloy ang pagpapakita ng malasakit at kapatawaran sa mga taong nagtanggi sa atin. Ito ay makakatulong sa atin na hindi magtanim ng sama ng loob at hinanakit na nagbibigay daan upang tayo ay magpatuloy ng may positibong pananaw. Pangatlo, paghahanap ng iba't ibang oportunidad. Tulad ni Jesus na naghahanap ng ibang oportunidad upang maipahayag ang kanyang mensahe nang siya ay tinanggihan. Dapat tayong bukas sa pagtuklas ng iba't ibang landas at oportunidad kapag isang pinto ay nagsara. Sa halip na magwala dahil sa pagtanggi, dapat tayong maghanap ng bagong posibilidad na kaugnay ng ating mga layunin at pangarap. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyong ito, maaari nating pakitunguhan ang pagtanggi sa paraang ipinakitang halimbawa ni Jesus na nagpapakita ng matiyagang paninindigan, malasakit, kapatawaran at handang magtuklas ng bagong oportunidad. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, habang ako'y naglilingkod sa hukbong katihan ng Pilipinas, aking dalangin ang lakas at tapang upang harapin ang mga hamon sa inaharap. Kung paanong ang mapagkumbabang simula ni Jesus ay hindi naghadlang sa kanyang dakilang layunin, naway ang aking sariling pinanggalingan ay hindi maglimita sa aking magagawa sa paglilingkod sa aking bayan at mga kapwa Pilipino. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong patnubay at gampanan ang aking mga tungkulin ng may dangal, integridad at malasakit. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.